Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin dito sa loob ng iglesia at gayon din po sa kanila pong tahanan sa online. Tayo po naman muli ay dadako sa panalangin at inayahan ko po kayong siring lahat. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli, salamat po sa iyong pangunguna, pag-iingat sa bawat isa sa amin, patungo po dito sa aming gawain, at dalayan nga po namin na pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong gawain na ito at magbigay po ng patuloy, kalakasan, at pagkain ng aming kaluluwa ang iyong mga salita. Mga paalala at hamon, ito ay aming pong maisagawa. At dalayan po namin, Panginoon, anumang mga pagkukulang, kasalanan, linisin kami sa lahat ng aming karumihan, handa aming puso't isipan sa pakinig na salita. At gayon din, Panginoon, nawa ang Banal Espiritu ay kumilos sa bawat isa sa amin. Ikaw din po ang manguna, mamahala sa iyo pong mga anak patungo dito at makasama po namin sila sa iyo pong inihandang pagpapala sa gabing ito mula sa iyong salita. Lahat pong sa aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ating purihin ang ating Panginoon at awitin, Do Right. From the very start, a purpose in your heart, for doing what's right and never question why. Never count the cost, though everything seems lost. The price for doing right is something's high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. Right is always right and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right, right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right, do right. At susunod na awitin kahit nakubo. Kahit nakubo ang aming tahanan dito sa lupa, ay kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay ang kaharian ditong lantay. Ako'y may bahay na
masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayan kay dusat saklap. Walang sarili, tirahang tiyak doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humanto sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. At habang inaawit ang ligaya ng buhay, tayo magkamustahan sa bawat isa. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At kapag tayo na tapos na sa kamustahan, maaari na po tayong magsiupo at tayo na po ay dadako na sa announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat. And midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday, Church Auditorium. A Sunday worship service starts at 9 a.m. And sa upcoming Sunday po, sa August 9, manatili sa mabubuting gawa. Makikita po natin yan sa Tito chapter 3, verse 14. Adult Sunday School class, every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. Sa Lord's Supper, every last Sunday of the month po yan.
and each one bring one every Sunday. Weekly worship service, kami rin Caloocan City every Friday. And home Bible study, San Mateo Rizal every Saturday. And worship service, Taytay Rizal every Saturday. At Taytay Ministry, house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday. And Goyi Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBs and tract distribution every Saturday. And first time visitor Sunday, August 30, every last Sunday of the month. And 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary, giving commitment every last Sunday of the month. At maaari po tayong magsitayo at muli tayong umawit sa ating Panginoon. Kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon. Patuloy na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon? At huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? At maaari na po tayo magsiupo. At atin na pong ihanda ang ating puso't isipan at atin na pong tawagin para sa ating preaching si Brother Conrado Castillo. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin at tayo naman po ay dadako sa pag-aral po ng salita ng Panginoon. Ang ating pong paksa, pamagat ng ating lesson ay mapalad dahil sa pananampalataya. At makikita po natin ang text na yan dito po sa John chapter 20, verse 24 to 29. At inaniya ko po kayong tumayong lahat para po sa salitang pagbasa ng salita ng Panginoon. John chapter 20, verse 24 to 29. Okay? Ako po sa verse 24, kayo sa 25, at sa 29, sabay-sabay po natin itong basahin.
At sabi po dyan sa John chapter 20, verse 24, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. 25 po. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo. 57. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. 29 po, sabay-sabay nating basahin ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon may nagsisampalataya. Okay, tayo po muna panalangin. Panginoon, muli sa iyo po ang kapurihan at kaulatian sa gabing ito at hinihingi po namin ang iyong pong pangunguna sa aming kalagitnaan at ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kaunawaan sa mga talata dito sa John chapter 20, verse 24 to 29, tungkol po kay Tomas. At naway kami po ay lubos na magtiwala, sumampalataya, sa kabila, Panginoon, na hindi po namin nakita ang Panginoong Hesus. Ngunit siya ay nananahan sa aming pong buhay, sa aming pong puso, nagpapaalala at nagbibigay ng hamon. At sa gabing ito, Panginoon, kumilos ka maging mga nasa tahanan na naway kanila pong maunawaan ang iyo pong layunin sa mga talata na ito na aming pong binasa. At sila man, Panginoon, na hindi mag-alinlangan, kundi sila ay lubos na magtiwala, sumampalataya sa iyong anak na si Jesus, na tanging tagapagligtas lamang. Ikaw pong manguna sa aming kalagitnaan, sa pamagitan po ng panguna ng iyong pong banal na Espiritu. Lahat pong ito ay abang tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, gusto po na po tayong lahat mapalad, dahil sa pananampalataya. Ayan po, tayo po yun, Tayo po yun, mapalad po tayo. Hindi natin nakita ang Panginoon, na ika nga, na nakipag-usap sa atin, umarap sa atin. Pero tayo ay nagtiwala at sumampalataya sa Kanya, at tayo, ika nga, ay meron ng katiyakan ng langit, At isang bagay po, na kita ko, isang magandang halimbawa rito, ay makikita po natin sa mga hari, ikalawang hari, ito po yung time na kinubkob ang Israel, ng mga Syrian army. Upang sa ganun ay sila'y sumuko sa kanila. At alam nyo ba, mahabang yon, pag-iintay. Makita po natin yan chapter 6, chapter 7. Mahabang pag-iintay upang sumuko ang mga Israelita. Ngunit hindi po sila kaagad sumuko. At alam nyo nangyari? Sila po, dahil walang supply ng pagkain, sila po ay, ano mangyayari? Sila po ay magugutom. At alam mo nyo, ang ginawa nila para maibsan yung kanilang gutom, merong mga ina. Merong mga ina ang nagkasundo. O ngayon, sabing gano'n, yung anak mo, ilalaga natin, iluluto natin. Pero gano'n po katindi ang gutom,
ang nangyari, nung matapos nilang makain yung anak ng isa, yung isa ayaw ibigay. At naalaman ito ng hari, King Ahab, ano? Kita nyo ganong katindi yung gutom, ano? Kaya masasabi ko, no, na sa time na yon, ang hirap po ng kanilang kalagayan. Ngunit, ang Panginoon po merong provision, ano, merong layunin sa mga bagay na yan. Kasi nga, lumayo ang Israelita sa Panginoon Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At sa time na ito po ay dahil sa kagutom na yon, kasi sinabi ni Prophet Eliseo, yung tagutom na yon. Kaya galit na galit yung hari. Kaya siya ika nga inahanting. Pero nung time na ika nga, na ang Panginoon nangusap sa kanya, sabi niyang ganun, bukas, sabing ganun, ay mananagana kayo. Sabing ganun, no? Sa mga pagkain. Kasi nakapaligid sa kanila yung mga Syrian army, no? At hindi sila makakalabas. At ngayon, nung time na yon, sabi ni Eliseo, bukas, mananagana ang pagkain dito sa atin. Yung isang leader o pinuno doon sa Israel, hindi po naniwala. Sabing ganun. Sabi niya, maliban na ibukas, ihulog ng Diyos ang biyaya, pagpapala sa atin. Parang ika nga, nag-aalinlangan siya. Alinlangan po siya na hindi ika nga mangyayari. Alam mo yung nangyari, sabi niya, makikita mo, sabi niya gano'n ni Eliseo, ang pagpapala, biyaya ng Diyos, pero hindi ka makakakain. Totoo po. Dahil nung, alam niyo yung 4 na kitungin, sila yung unang nakaalam Ipinamalita nila, ayaw pa nga maniwala ng hari, pero pinapuntahan din. Kaya yung pangyayari ngayon, kasi yung mga Syria, nakarinig ng mga tunog, akala nila mayroong mga inupahan ang mga Israelita. Natakot sila, nagtakbuhan, iniwanan lahat yung gamit doon sa kanilang tent. At yung 4 nga na may ketungin, ay pumaroon. Sabi niya, buhay o patay, sabi niya ganoon. Kasi dito tayo, mamamatay tayo, at harapin natin yung kamatayan. Kung tayo ika nga ay mamamatay. Pero nakita nila yung bawat tent, ang daming mga iba't ibang mga pagkain at saka yung mga kasuutan. At sa pangyayaring yon, ibinalita nga nila, At ang sabi ni Eliseo, ikaw, sabi nga dun sa leader na yon, makikita mo, pero hindi ka makakakain. Kasi ang nangyari, nagkagulo. Nasa may gate siya. Siya ay nayakyakan, patay. Kaya hindi po siya naniwala At sa ating po pag-aaral, ito naman ay sa New Testament, kay doubting Thomas. Kay Thomas naman. At nakita po natin yung pangyayari nung si Christ ay muling nabuhay, di po ba? At nung siya ay muling nabuhay, nagpakita siya dun sa mga alagad. Ngunit wala si Tomas. Kaya nga sabi niya, dito, basahin ko dito sa yung unang bahagi, kailangan po ay unang-una ay alisin ang pag-aalinlangan. Sa 24-25, sabi po diyan, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ibig sabihin ng kambal, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Meron din siyang saksak ng di ba, si Bat? Ay hindi ako sasampalataya. Yun yung panindigan niya. Makikita po natin talaga rito, yung kawalan, kaunawaan at pagtitiwala. Maging yung mga alagad ibang alagad. Lalo nung sila lang ay nagtiwala, nung time na bumaba yung
Holy Spirit. Nalukuban sila. At sabi nga ni Pedro, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus, yung mga mangyayari. Kaya sa pagkakataon yon ay wala si Tomas. Hindi po siya naniwala. May tatlong bahagi diyan sa unang unang bahagi to. Sabi unang-una ang pangako ng Diyos ay paniwalaan. Paniwalaan po ang Diyos. Paniwalaan kung ano yung sinabi niya. Sabi nga sa Proverb, Kawikaan 3:5, 6, 7a, sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi meron tayong ikangang wisdom, di ba, na binigay ng Diyos. At pwede tayong magpasya sarili natin, yung kaloob ng Panginoon, Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya sa ating pong buhay, hindi pwede nating pangunahan ang Diyos sa lahat ng bagay na gagawin natin. Kaya nga po tayo, bawat bagay na gagawin natin, tayo ay nananalangin. Hinihingi natin yung kalooban ng Diyos. Kung yun nga yun. At verse 7, huwag kang magpapakapantas sa iyong sariling mga mata. Ayan, kasi pag nakita, kasi ang tao, di ba? Bumabase sa paningin. Sa paningin at kaisipan. Kanyang sarili. Kaya nga po, tayo ay, kaya paniwalaan po natin. Kasi po, sa salita ng Panginoon, mula sa kanyang mga salita. Ayan, sabi sa kay Timoteo, sabi dito sa 2 Timothy 3:15. Ano po sabi diyan? 14. Sabi po diyan sa 15 na lang sabi diyan, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na ang makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo man, di ba, nung alam na, maliit pa tayo, alam na natin ang Biblia, alam na natin ito ay salita ng Diyos. Pero wala tayong concern pa doon Dahil bata pa tayo, bali ang ating sinusunod, puro laro, puro sarili. Ayan po, Ngunit ito po ay mayroong katibayan mula pa ng una. Ano sabi diyan sa awit? 119 verse 89. Sabi rito, magpakailanman, sabi rito, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Doon pa man, sa langit pa man. Sabi nga sa Isaiah, wala to dyan, Isaiah 48, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Kita nyo, stand forever. Kaya kalit-litang bahagi ng utos, salita ng Diyos ni Kristo, yan ay matutupad, magaganap. Kaya hindi dapat tayo na mag-alinlangan. Kasi po ang tao, pangalawa, ang tao ay tumitingin saan? Sa panglabas. Ang tao tumitingin sa panlabas. Naalala nyo nung si Samuel pumunta dun sa pamilya ni David. Yung mga kapatid niya, akala ni Samuel yun yung panganay. Maganda, matipuno. Pero hindi. Kasi ang Diyos pala, sabi niya gano'n, hindi tumitingin sa panglabas, kundi sa puso. Kaya tayo po, anuman yung ating gagawin, nakatalayan. Alam ng Diyos yan. Kung ito ba ay wagas, tunay, yung ating pong gagawin. May katibayan, yun po. Salita ng Panginoon at marami ng kaganapan ito. Ang bawat salita ng Diyos ay mangyayari. Sabi nga dyan sa Matthew 24, verse 35, sabi, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat
ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya yung mga bagay na narito sa Biblia na hindi pa nagaganap na nangyayari, yan po ay mangyayari pagdating ng takdang panahon. Kasi po ang nakikita at narinig ang pamantayan ng mga tao. Kung ano ang sinabi mo, gusto, agad-agad ay makita ang resulta. Ganyan po ang mga tao eh. Mainipin. Kita nyo na lang sa paghahanap buhay, ayaw nilang mahirapan. Gusto nila madaling trabaho, malaking kita. Yan po ang ang pamantayan ng mundo. At pangatlo po, sa nakararami o majority, nagtitiwala at sama-sama. At makikita natin ito doon sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ano sabi niya sa Matthew 21 verse 8, nung entrance niya doon sa Jerusalem, sabi niya sa Matthew 21:8, ano ginawa ng mga tao na nakaabang sa daan nang dumadaan si Kristo? Sabi diyan, at inilatag sa daan ang kalakhang bahagi ng karamihan ng kanilang mga damit. At ang iba ay nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan. Pag mahal na araw, di ba? Mga dahon. Bumibili tayo at merong ikangang taglay, kapangyarihan, di po ba sa iba? Pero hindi po, At dito po, sa Matthew 24:27, 22-23, ito po yung time na si Jesus ay nuli at tinatulan. Kita natin, sa entrance, entry, doon sa Jerusalem. Ang tao, nagbubunyi, nagsisigaw, At dito sa 22, sabi diyan, sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. Pansinin natin, sinabi nilang lahat, sabi rito, mapako siya sa krus. Kita niyo po, yung una, inaasahan kasi isang mandirigma, na pagtatanggol sila sa mga Roman government, sila ililigtas. Ngunit, hindi po, si Kristo ay pumunta rito para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa pagpasok ni Jesus, sabi rito, sa Jerusalem, yun, yung triumphant entry, ang mga tao ay nagbubunyi. Ngunit nang siya ay hatulan, sila din ang nagsabing, ipako siya sa krus. Ganyan po ang tao eh. Kita nyo, maging sa ating pamahalaan, pabago-bago ang kanilang mga kaisipan. Dito sila una, sumasama. Pag mayroong maganda sa kabila ng mga pangako, lilipat. Ganyan po ang kaisipan ng tao, Kaya nga po, makikita din natin itong isang magandang halimbawa nito doon sa John chapter 4 verse 42, Yung naalala natin yung woman in the well, Yung nakausap ni Kristo na sumasalok ng tubig at humingi siya. At siya ay pinaliwanagan ng Panginoon. At siya ay nakaunawa. Ano ginawa niya? Siya umuwi sa kanila. At ibinalita niya doon sa kanyang mga kababayan na narito na ang tagapagligtas. Sinabi niya sa akin, sabing ganun, yung aking buhay, sabi niya ganun. Aniniwala ako, sabi niya ganun. Ito na yung Kristo. At ano sabi ng mga tao Sabi, kami ay nagsisampalataya, hindi dahil sa sinabi mo ng babae, kundi nakita namin at sinabi ni Jesus na siya ang tagapagligtas. Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya, ay maaaring din tayo nagsimula, pag-aalinlangan. Kasi tayo, dumaan tayo sa relihiyon eh. Diyan tayo pinalaki. At iniisip natin, ito yung tama, malawak, pinakamarami. Ngunit,
Hindi pala ganun. Ano, sabi nga natin, hindi yung majority, ang ika nga ang tama, kundi ika nga yung katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Kaya nga po sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, makita natin yung mga tao nagbubunyi, ngunit nung siya ay hatulan, ito rin yung mga tao na siya ay pinapapako. Kaya nga po tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayo ika nga titigil. Alam ko maraming tao diyan sa paligid natin, nire-reject tayo, pinakikinggan lang tayo, inaabot lang yung mga tracts, pero wala sa puso. Ang kailangan po natin ay patuloy na isagawa ang layunin ng Diyos. Ipanalangin po natin yon. Kailangan ang buong pagtitiwala sa Kanyang mga salita upang mapatunayan natin ang Kanyang sinasabi ay hindi sa mga bagay lamang na naaayon sa sabi-sabi ng mga tao at ating paniniwala lamang. Kasi talagang meron kaalaman lumalaki tayo, natataniman tayo, mga iba-ibang aral, at yung gusto natin, tinatanggap natin, yung iba ay nire-reject natin. Pero walang basihan mula sa salita ng Diyos. Kaya ito po, mapalad tayo. Mapalad tayo sa ating pong tinatayo ang faith. At yung pangalawa po, ito, mapalad ang sumasampalataya. Mapalad ang sumasampalataya. At makita po natin yan, sabi diyan sa verse 27. Dito lang sa 27, sabi diyan, kahit hindi nakita si Jesus ng mukhaan, mapalad ang sumampalataya sa letter 8, kahit hindi nakita si Jesus ng mukhaan. Sabi sa verse 27, na magkakayoy, sinabi kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong palad at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi manampalatayahin ka. Yun po mismo si Christ, ika nga ang nagsabi sa Kanya. Kaya po, magtiwala sa Kanyang salita o mga pangako nang walang pag-aalinlangan. Kasi sigurado po yun, 100%. Sumunod sa lahat niyang mga utos nang walang, kailangan, walang ikangang pag-aalinlangan, yung ating pagsunod. Kilalanin si Jesus bilang Panginoon at Diyos. Sabi nga dyan sa verse 28, di ba? At sabi niya, sumagot si Tomas at sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Yung iba nabigla lang daw, si Kristo. Pero kung ika nga nabigla siya, itatama siya ni Kung tao lang siya, itatama siya. Huwag mo akong tawagin Diyos. Pero tunay na tinanggap ni Kristo na siya ay hindi lang tao, kundi Diyos. Pangalawa, may kasundo na biyaya mula sa Diyos sa ating pong pananampalataya. Sa verse 29, sabi nga diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo na ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita at gayunmay nagsisampalataya. Kaya wag natin alisin yung mga bagay na naitanim na sa ating puso't isipan. Kasi kuminsan may mga bagay na pagsubok sa atin, sa buhay natin, kuminsan nag-aalinlangan tayo dun sa kaligtasan. Kasi ang daming dumarating na mga kung ano-anong pagsubok sa buhay at mga suffering, pero yun po ay tinalaga ng Diyos upang tayo hindi magtiwala sa sarili natin, kundi sa ating Panginoon. May kasundo na biyaya. May kasundo na biyaya. At katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa 1 John 5:13 sabi, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Maliwanag po, yung assurance, ng katiyakan ng ating pong
kaligtasan. At pangalawa, meron pong binagong buhay. May binagong buhay. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino may nakakristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito sila ay pawang naging mga bago. Ganyan po, di po ba ang ating buhay na dati tayo ay napailalim sa kasalanan, sa dyablo, sa pagsunod sa kasalanan, ngunit tayo ay hinango ng Panginoon at wala na po tayo sa kumunoy ng kasalanan. Kaya merong pagbabago sa pananahan ng, eto po, makikita natin. At tayo po ay naging anak na ng Diyos, di ba? Ito ginagamit natin sa pag tayo soul win, di ba? We witness. John 1:12, sabi, dadapat ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. At siya po ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ephesians 1:13. Nasa Kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Magpasawalang hanggan na yun, hanggang sa ating pong pagsapit sa kabilang buhay. Kasama-sama po natin ang banal na Espiritu. At tandaan po natin, magagamit po natin to na ang kaligtasan ay biyaya at hindi sa mabuting gawa. Malinaw po yan, sa Ephesians 2:8, verse 9. Sabi, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmaputi. Yan, magagamit po natin yan kasi may mga taong humahawak sa mga good works. At yan yung ika nga mapapakita natin. At pang-apat, may katugunan sa panalangin. Yan po ang isang bagay na pribilehiyo ng isang Kristiyano na tayo po ay makakalapit sa Diyos sa anumang sandali, anumang oras, at saan man tayo ay naroon. Sabi nga rito, sabi diyan sa John 15:6, yung bandang dulo, sabi diyan, upang ang anumang inyong hingin, sabi rito, sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Ayun, nandun po yung ating karaingan. Kaya nga po meron tayong prayer meeting na ating pong dinadala ang lahat po ng ating mga pangangailangan, sakit man, o anumang bagay sa buhay natin. Ang pananampalataya kay Jesus ng buong puso, ito ay mayroong bunga ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya may pagbabago. 2 Corinthians 5:17. Kaya siya ay may binagong buhay at may magandang patotoo sa lahat. At sa ating po pagtatapos, hindi na kailangan ang mga himala o apparition. Kasi noong araw, di ba, na natin, yung mga bali-balita na nagpakita. Ayun, di ba? Sa mga puno, sa mga kung saan-saan. Dinadayo, at kahit na malayong lugar. Pero hindi po, hindi na kailangan po yun, yung himala at apparition, upang maligtas ang mga tao. Tanging si Jesus ang sampalatayanan bilang Panginoon at personal na tagapagligtas ng kanyang buhay. Pangalawa, huwag tingnan ang nakararami. Kasi di po ba, ang tao kung saan yung marami, nandun sila o yung majority. Paniwalaan ang sinasabi ng Diyos mula sa kanyang salita na iniwan sa atin ang Bible. Kaya walang ibang dapat na ating pong pagtitiwalaan, kundi yung iniwan sa atin ng Diyos at ng ating Panginoong Jesus na mga halimbawa. At pangatlo, magpasailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at tumakat sa kanyang gabay sa araw-araw. At hayaan natin ika nga na kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, sumunod tayo sa salita ng Diyos,
Alam ko na hindi madali na tayo ay sumunod kasi may mga pagkakataon na lumilis tayo. Nakakasunod tayo doon sa takbo ng mundo. Kaya kung minsan naninigaw tayo, nahuhulog tayo, nawawala tayo sa linya. Kaya wag nating kaligtaan yung pagtitiwala at yung panalangin. Yan po yung napakahalagang kombinasyon sa ating buhay bilang mananampalataya upang hindi tayo madaya, upang hindi tayo mapalayo sa Panginoon at hindi tayo mag-alinlangan tungkol sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tayo po yung manalangin. Amang Banal, muli salamat po sa oras na iyong kaloob. Salamat sa iyong mga paalala. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin upang kami ay lubos na magtiwala sa iyo. Unang-una sa panggitan ng iyong mga salita na nahayag mula po sa iyong Biblia na ibinigay sa amin at sa buhay ng ating Panginoon. At dalangin po namin din na naway sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming buhay, tunay nga na mapaalalahanan kami at hindi po kami mapalayo sa direksyon na iyong inilagay sa aming harapan. Ama, maraming salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po, Panginoon, sa patotoo ni Tomas, Panginoon, sa kabila ng meron po siyang pag-alinlangan at nang makita po niya ang Panginoong Hesus, ang kanyang pong mga palad, kanyang tagiliran, na kung saan ay merong butas, Panginoon, ay lubos siya nagtiwala sa iyo. Ngunit kami, Panginoon, sa kabila ng hindi namin nakita, nakausap ang Panginoong Hesus, kami po ay lubos na nagtiwala sa pamamagitan ng aming pong pagkilos at pagtanggap sa iyo pong iniabot na regalo na buhay na walang hanggan at sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at dalangin ko rin ang mga nanonood, nakikinig sa kanilang tahanan na hindi pa nakilala sa iyo, Panginoon. Kumilos ka sa kanilang buhay at naway kanila rin tanggapin ang iyong inaabot na biyaya na buhay na walang hanggan. At muli, Ama, sa iyo ang kapurihan at kaulatian sa gabing ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus, Amen. At tayo po'y dadako sa ating offering. Ating pong teksto ay dyan sa Hebrew, chapter 13. Dito ko nga tingnan na. Hebrew chapter 13, verse 5, sabi dyan, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkili, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, sa panalangin. Ama, muli salamat po sa iyo pong kabutihan, sa mga biyaya, pagpapala sa araw-araw, na kung saan, Panginoon, na kami, Panginoon, ibinigyan mo ng hanap buhay, binigyan mo kong pagkakakitaan upang masustentuhan ang aming pong mga pangailangan, maging ng aming pamilya, sa pagkain man, pananamit. At gayon din, Panginoon, sa aming bahagi sa pagkakaloob. Dalangin po namin na naway magamit po ang maging maliit na halaga na aming pong maabot sa iyo sa gabing ito at magamit po sa mga lahat ng pangangailangan ng Iglesia. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na ikaw ang mabigyan ng kapurihan sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo pa magpasalamat. Ama, salamat po sa nalikom na salapi at dalangin nga po namin na patuloy na kami ay maging bukas sa ganito pong pagkakaloob. Anumang halaga, Panginoon, ay aming maipagkaloob, maibigay. Alam po namin ito ay ginagamit mo upang maabot pa ang maraming kaluluwa na hindi nakakilala sa iyo sa mga liblib na lugar. At sa gayon, Panginoon, sila man ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng langit na iyong pinangako. Ama, salamat po, maging sa maliit na halaga ay magkaroon kami ng kagalakan
At dalangin po namin ang iyong pagkilos sa aming buhay, bigyan ng patuloy na kalusugan, kalakasan, aming pisikal na pangangatawan para sa aming mga gawain sa araw-araw. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak mo sa Jesus. Amen. Muli po ay tayo magsitayo at muling umawit sa ating Panginoon. Alay sa iyo. Tanging hangat ko'y makapiling ka, o kamo'y mamusta. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan taman. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Sa kaguluhan ng puso ko, ikaw lang ang tugon. Wala nang takot sa piling mo, apaw ang biyaya mo. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw nga ang dakilang Diyos, puso ko ay hantog. Gawin mo lamang na iyong lingkod, kagalakan lubos. Alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. At muli po ating tawagin si Brother Conrado Castillo para sa ating panalangin. Amang banal, muli, salamat po sa gabing ito na iyo pong pangunguna sa amin pong gawain. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala at patuloy na hamon upang lubos po kami magtiwala, sumampalataya sa iyo pong anak na si Jesus. Sa bawat kanya pong iniwan na halimbawa, kanya pong mga salita, nawa ito po'y aming ganapin, sundan Panginoon, at sa gayon na hindi po kami malihis sa aming pagtahak patungo po sa iyong kaluwalhatian. Ama, hinihiling po namin na naway, maging ang aming mga kapatiran, saan man sila naroon, lalo na sa mga sama ng panahon, sa kasalukuyan, ikaw nga po ang mag-ingat, maglayo sa anumang panganib. At muli, dalangin po namin sa aming kalagitnaan, sa aming pong pagdulog sa iyo,
ikaw po ang tumugon sa mga karaingan at panalangin ng bawat isa at bigyan kami ng puso na handang maghintay sa iyo pong mga katugunan. Salamat po at maging sa aming pansamantalang paghiwalay, ikaw po ang manguna at mamahala hanggang sa amin pong mga tahanan. Lahat po ito'y aming tinatagumilin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.